Ang sarap naman ng kimchi na to. Bumibili ako nito sa labas at ang mahal-mahal, pero pwedeng-pwede pala tayo gumawa nito sa bahay. Ang maganda nga dito, pwede po natin ito ibenta. Kaya tara, papakita po namin sa inyo kung paano namin siya ginawa. Yung mga kailangan po, ilalagay ko na lamang po sa screen. Una natin gagawin, hiwain itong mga Chinese cabbage ng ganito lamang po kalalaki. Pagkatapos itong tangkay niya, paghiwa-hiwalayin po natin siya ng ganito. Pagkatapos, hugasan po natin ito ng maigi. I-check po natin, baka meron po nakakapit dito ng mga uod. Sunod naman, maglalagay na po tayo dito ng asin. Kalahating dahon muna para malagyan po natin lahat. Unti-untiin lamang po natin yung paglalagay ng asin. Mas maganda po sana kung malaking palanggana para mahalo natin siya ng maigi. 3 kilo nga pala itong Chinese cabbage. Pagkatapos niyan, magdadagdag ulit tayo dito ng dahon at magdadagdag ulit tayo dito ng asin. Same process lang po ang ating gagawin hanggang sa malagyan po natin lahat ng asin itong mga dahon. Pwede naman po tayo maghalo sa malaking palanggana. Pagkatapos po niyan, pag naglagay na po tayo ng tubig, pwede po natin ilipat sa timba. Pagkatapos nga niyan, ay lalagyan po natin ito ng tubig. Saktuhan lang na malublob itong mga cabbage. Pagkatapos, takpan po natin ito, maglagay po tayo dito ng mabigat na bagay para po hindi siya umangat. Make sure na nakalublob po lahat itong cabbage sa tubig. Ibabad po natin ito ng 2 oras. Every 30 minutes, babaliktarin po natin. Pagkatapos po natin baliktarin, ibalik po natin yung pinangdagan para ma-maintain yung kanyang pagkababad. Habang naantay natin, i-prepare naman na natin yung iba nating kailangan. Ito pong pepino, optional lamang po dahil kami lang naman po kakain dito sa bahay kaya maglalagay po kami nito. Itong carrots naman ay optional lamang din po. Bali yung hiwa niya ay katulad lang po sa pansahog sa pansit. 7 piraso nga pala itong carrots na nilagay namin. At ito namang radish, hiwain lamang din natin ng katulad lamang sa carrots. Hugasan lang natin ito at iset aside muna natin. Maghiwa rin tayo dito ng 2 tangkay na onion leaves. I-separate po natin ito ng lagayan. Next, gagawa na po tayo ng gagamitin sa sauce. 2 cup po ng tubig at 2 kutsara po na glutinous rice or cornstarch. Haluin lamang po ito ng mabuti bago buksan yung apoy at lutuin ng 10 minutos sa katamtamang apoy. Haluin din po natin ito paminsan-minsan. Kapag kumulo na, maglagay po tayo dito ng 2 kutsarang asukal. Patuloy lang sa paghalo hanggang sa medyo lumapot. Kapag ganito na yung kanyang texture, patayin sa apoy at palamigin. Sunod naman, maglagay tayo dito ng 2 buong bawang, 2 onion po na medium, 2 spoon po na luya, hati na po natin sa maliliit at 1 apple. Pagsama-samahin lamang po ito at maglagay ng 1/4 cup na patis. Huwag po natin kalimutan yung binabad po natin every 30 minutes, kailangan po nating haluin. Pagkatapos, i-blender lamang po natin ito hanggang sa madurog ang lahat ng ito, ganito na yung kanyang itsura. Pagkatapos nga ng 2 oras at eto na, huhugasan ulit natin itong mga repolyo. 3 beses nga namin ito hinugasan para matanggal talaga yung kanyang asin. Again po, mas maganda kung malaking palanggana ang ating gagamitin. Pagkatapos po niyan, i-drain po natin ito ng 30 minutes. Ito po yung powder na gagamitin natin, red pepper powder. Meron po isang klase nito, mas maanghang. Kaya ito po yung pinili namin para po gagamit na lang po ng chili powder para makontrol namin yung anghang niya. Meron po ito sa Shopee. Ito na yung blender natin kanina, nilagay lang natin sa bowl at maglalagay po tayo dito ng 6 cups na red pepper powder. Pagkatapos maglagay po tayo dito ng konting chili powder. Ito naman na po yung pinalamig nating glutinous rice or cornstarch. Ngayon po, dahan-dahan po natin ito ihalo sa powder. Konti-konti lang, then imimix po natin siya. Kapag kulang, magdagdag po tayo. Ilagay na rin natin itong onion leaves. Ganito po dapat yung kanyang texture. Hindi po siya masyadong tuyo, hindi rin po siya basang-basa. Ngayon ay pwede na po natin siya ihalo dito. Paunti-unti lamang din po yung ating paglagay para lahat makaweran. Kinamay-kamay na lamang po ito. Ang mahalaga malinis po yung ating kamay bago po natin siya haluin. Pagkain lang naman po ito dito sa bahay kaya okay lang yan. Pero kung gagamitin ito pang benta, mas maganda kung mag-gloves po kayo.
Ito na po yung ating finished product. Tikman na lamang kung okay na yung kanyang alat. Pwede po kayo magdagdag ng patis kung nakukulangan po kayo. Pwede na rin po natin ilagay ito sa mga Tupperware. 2 to 3 days po yung kanyang fermentation para medyo maasim-asim yung lasa. Pwede na rin natin ito kagad kainin kung gusto natin. Medyo matrabaho nga lang talaga ito, pero kung paborito natin ito, aba, mas makakatipid naman tayo. Ayan, makakarami na naman ang kain nito. Kung ang video na ito ay nakatulong po sa inyo, huwag niyo po sana kalimutang mag-like, mag-follow at mag-share. Maraming salamat.